Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu 11 minutes ago. Pasensya na kayo talagang napaka insightful yung mga analysis ni Kipi Chu na gusto kong i-share sa inyo para ma-enlighten tayo sa nangyayari sa political situation sa ating bansa. Okay, tungkol ito sa malaking problema ng Unipink, Marcos kakampi, at yung strength ng Duterte supporters o kay BP Sara. Tapos yung simula na ng mga gapangan, yung mga politiko, wala na, gumagapang na, papunta na kay BP Sara. Yun ang sinasabi niya dito. Then mamaya, iparinig ko sa inyo ang manifestation ni Senator Tolentino sa Senado kahapon na parang ano na siya, pumapabor na siya, papunta na siya sa kampo ni VP Sara. Okay, ito, sabi ni Kipi Chu. Ang problema ng admin, Marcos admin, na wala tayong mga pure-hearted Duterte supporters. Ang dami-dami nila dyan na mukhang gusto magpresidente, kaya mag-elimination round pa sila bago umabot sa final level. There's Martin Romualdez, yan, kakandidato yan. Riza Hontiveros, purportedly John Vic Remulla, the Pink Bet Leni Robredo, andyan pa si Tulfo. Okay, so sigurado yan Martin, Riza, Leni, Tulfo. Apat. Yan, Unipink. Tapos, sa mga pro-Duterte, isa lang queen namin dito, si Sara. Sige, mayroon pa bang ibang nag-aambisyon na magpresidente sa kampo ng Duterte? Wala na eh. Ang vice president na lang kung sino. Bongo ba? Senator Amy ba? Yung iba nagsasabi kung Senator Marcoleta, kailangan wag mo na. Kailangan pa natin sa Senado si Senator Marcoleta. So, ayan Sara Duterte, sure na yan. No, running mate na lang. Pwede Bongo or Senator Amy, I don't know. Isa lang ang queen, si Sara. Wala na nga silang strong pambato, hati-hatiin pa nila yung minority vote. Diba? Syunga. Kaya the best tack, yung kapangan na ito, the best tack for any politician dreaming for higher office is to align with Sara and work your way up to the Senate, Vice President, or maybe someday the presidency. The other side is full of ambitious people who will betray you at the drop of a hat when it serves them. So, yan po ang sitwasyon sa Unipink. Yung apat na nabanggit, Martin, Riza, Leni, Tulfo, ano ba yan? Ang pwedeng mag-team up, ma-reduce into dalawa. Pwede yan. Baka Martin Tulfo, magpares. And then, Leni and Riza, magpares. Mayroon pang Bam Aquino pala. So, whatever. Hindi sila makabuo ng iisang ticket, yung Unipink. Mahahati at mahahati sila. So, ano yung survey ng WR numero? I hope na ganito pa rin by 2028. 40% sa respondents consider themselves Duterte supporters. Only 15% consider themselves as Marcos. 13% naman ang kakamping o Robredo. So yung 31% remaining undecided o walang pakialam. So kahit pag
pag join, sama pa yung 15 and 13%, that's only 28%. O di, malayo pa rin ang lamang ng Duterte supporters. So, speaking of gapangan, ito, si Senator Francis Tolentino, pakinggan natin yung kanyang manifestation sa Senado na sinasabi niya, functionally dead or functionally dismissed na ang impeachment. Wow! So, bakit ngayon lang magsalita si Senator Tolentino? So, ito yung nagbigay na nataranta, aburido na yung kabilang panig na wala nang matutuloy na impeachment. Saligang batas. Saligang batas. Mr. President, impeachment against Vice President Sara Duterte 117 days ago. Yet the trial required by Article 11, Section 3(4) of the Constitution to proceed forthwith will begin only on June 11, dangerously close to the end of the 19th Congress. This delay compromises due process and undermines our role as an impeachment court. Under the 1987 Constitution, the Senate of each Congress acts separately and independently of the Senate of the Congress before it. Only 12 senators remain after each election, insufficient to form a quorum. Thus, unlike the U.S. Senate or the Philippine Senate under the 1935 Constitution, we cannot carry unfinished proceedings into the next Congress. Allowing the 20th Congress to take over this trial would be ultra vires or beyond our constitutional power. Wala na. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Supreme Court rulings in Neri versus Senate and Balag versus Senate and our own Senate rules, Rule 44, Section 123, confirm that all legislative and investigatory matters terminate with the expiration of a Congress. This principle is affirmed internationally. Jefferson's Manual provides that unfinished business do not carry over into a new Congress. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Yun. Hindi maitatawid. Hindi pwedeng ipasa sa 20th Congress, kaya functionally dismissed na ang ano. So, bakit ngayon lang nagsalita si Senator Tolentino? I don't know. May balak pa ba siya sa 2028? Nanalo siya sa kampo ng mga Duterte. Natalo siya itong nakarang eleksyon dahil kumabilang bakod. Baka subukan niya ulit 2028 magpasakop sa mga Duterte. Ano?